Yung ating speaker is an OFW in UK and a content creator who creates educational content helping Filipinos in the UK. He also shares diskarte, racket, and extra income ideas for OFW. And without further ado, guys, palakpakan natin and tawagin natin the rocket engineer, John Paul Suba. Woohoo! Let's go po! Paul! Kinakabahan ako. Magandang gabi. Magandang hapon. Hapon pa lang dito, hapon. So, kamusta guys? So, naririnig ba ako? Kanina laglag Yes. ako eh. Loud and clear. Yes. Yun, so, kamusta? Tagal ko nang hindi nakakapag-talk. Kinakabahan ako. Go, Paul. Yan, so, kung makikita nyo yung background ko, di ba? Apollo. Ay, kabila pala. Yeah. So, pa-type naman ako ng ano dyan, ng champion sa mga Apollo, di ba? Kasi nung batch namin, champion kami, di ba? Overall champion. Ayun, ano. Pa-type ako ng champion dyan sa mga Apollo. Yung ibang team mainggit, gano'n. Alright, sige. Nakabahan ako, pero baka ang laki ng expectation. Sabi ko na, hindi ko dapat lalagyan ng presyo, pero pa-share ako ng screen. Share na ako ng screen, lad. Alright. Go, makaka-share ka na. So, pa-type ako ng 1 pag nakikita nyo na yung shinare ko, guys. Ayan, nasaan yung chat? Wait lang, ayusin ko lang yung gusto ko nakikita ko yung mga chat sa kamukha. Para pag magpapasayaw si Lad. Oh, sorry. Yon, sige. Kita na yung screen? Okay, sige, Gina. So, ayan, so sa lahat ng pumunta dito para sa pera, sorry. Sorry ang title natin, medyo hinipe natin, no? Pero hindi po ako TikTok expert. So, ngayon pa lang sasabihin ko na hindi ko talaga social media platform yung TikTok. Pero just this year, ito yung kinita ko sa isang brand deal na nasungkit ko gamit yung TikTok. Ayan, so parang 14,000 pounds yan kung i-convert mo. Kung sa 70 plus na conversion, naabot yan ng 1 million pesos. So, kahit hindi tayo TikTok expert, magandang gabi, hopefully nakuha ko yung attention nyo. So, pa-type naman ako ng 1 dyan kung excited kayo. Pa-type ako ng 1 dyan sa And yung mga hindi mag-open ng camera, remember guys, kung nandito kayo for TikTok, tapos hindi nyo ma-open yung camera nyo ngayon, sabi ng isang malupit na libro, how you do anything is how you do everything. So kung ngayon pa lang, hindi nyo ma-open yung cam, kung available naman, malamang yung malalaman nyo dito, hindi nyo rin ma-apply. Kasi, kasi wala ring camera hindi rin kayo makapagpakita sa camera. Kasi ako takot din ako sa camera. Pero right now, pinangatawanan na natin. So, magandang gabi sa inyo. Today, share ko sa inyo how I accidentally made 1 million in 1 year gamit yung TikTok, di ba? So, this is a guide para makachamba tayo sa TikTok. So, kung excited na kayo, okay lang ba pakilala ko muna yung sarili ko? So, magandang gabi sa inyo. Ako si John. Ay, John na talaga. John Paul talaga, pero sa UK, John lang yung tawag nila sa akin. So, nasanay na ako. So, ako si John Paul. May asawa kong nurse, kaya nandito kami ngayon sa UK. Just last Monday, nag-start ako as a design engineer sa company namin. Pero dati, I work as a composite bonder. So, para kaming factory ng basta tagagawa ng mga interiors ng eroplano. Ayan. Alam ni Coach Ron to kasi siya. FAC Coach Ron. Kaming tagagawa ng mga galleys, ganyan, mga furnitures. Ayan. Pero dati din akong SMDC agent. So, nagtinda din ako ng condo. And former, din ako, Manulife financial advisor. So, kanina may nag-share, no? Hindi niya alam kung content creator na ba siya o magpa-financial advisor pa rin. And then, Facebook ad specialist din ako. And dati akong airline engineer sa isang airline sa Pilipinas. Ayan. So, ngayon, totoo naman akong rocket engineer.
Rocket engineer talaga ako. Ayan. So kung makikita nyo dyan, model ako ng speed. Di ba? Mga linya nila itong mga ganito eh. Hindi ako yung model ng speed. Ako yung nasa taas na trampoline, na tarpaulin, di ba? So, nung pumasa ako ng board exam as an aeronautical engineer, nung pumasa ako ng exam as an aeronautical engineer, tinalo namin yung laki nung tarpaulin nung speed nung sabon ni Piolo. Kasi ako yung kauna-unahang aeronautical engineer ng bayan ng Santa Ana, Pampanga. Totoo yun, chinek ko sa registration. Ako yung kauna-unahang aeronautical engineer sa bayan namin. Kaya yung mga tarpaulin ko nagkalat noon sa mga barangay, pinagkalat talaga ng nanay ko. And kaya naman, ang gamit kong handle ngayon sa social media is rocket engineer. Kasi mahilig tayong rumakit, pero meron talagang kinalaman sa rocket yung pinag-aralan natin. So ayan, no, nagkatikot din talaga tayo ng eroplano. And then eventually, na-promote tayo papuntang engineering office. And syempre, ewan ko, nature ko din talaga siguro yung rumarakit. Kaya naman, kahit na engineer ako noon sa isang airline, nag-financial advisor ako. Ano yun, parang gusto ko lang talagang gusto ko talagang kumita ng extra aside from my job. So, naisip ko mag-financial advisor ako. And naging fruitful naman yun. Isa yun sa mga pinaka-favorite kong trabaho, yung pagiging financial advisor. Parang ginawa ko yun from 2018 hanggang nag-abroad kami. 'Di ba? Until dumating yung pandemic, 'di ba? So sino dito yung nagulan na parang nasampal nung pandemic, 'di ba? Na kala mo secure ka ha, 'di ba? Lahat tayo inasnap, 'di ba? Sinampal ng pandemic na marirealize mo kahit gaano kaganda yung trabaho mo, meron pa lang pwede na in an instant mawala yung security mo. So yung illusion ng security pinamukha sa atin pinamukha sa atin ng pandemic. Pero ako nung pandemic, financial advisor na ako noon. Full-time ako, wala na ako sa airline. So sabi ko pandemic, parang ngayon pa ako nagta-thrive. Sabi ko nung pandemic doon pa ako doon ko pa mas nagustuhan yung trabaho kasi gumagamit na ako ng online meeting. So hindi ako masyadong nag-adjust. Though kinailangan nating galingan kasi unti-unti inaral talaga natin yung mga Zoom meetings, 'di ba? Pero ako, yung prospect ko talaga dati pa, Facebook ads na kasi takot ako mag-approach ng tao ng face to face. So ang ginawa ko, nag-aral ako ng Facebook ads. And then eventually, dahil natutunan ko na rin yung Facebook ads, kumuha na rin ako ng kliyente, nag-freelancer na rin ako. So rumakit na rin ako as a freelancer. Kumuha ako ng mga kliyente sa real estate. Kasi feeling ko, yung na-generate kong leads for insurance, qualified din sila for leads ng real estate. Kaya naman, kumuha ko ng kliyente sa real estate. And then, isa sa mga kliyente ko, kahit nakabenta ng 22 million na kondo, ganyan, 24 million in 1 month. Sabi ko, kumikita sila dito, sabi ko. Tapos binabayaran niya ako ng ganito. So, pinasok ko na din yung pagiging ahente ng kondo. So, nag-property specialist din tayo sa SMDC and parang nakakatatlong kondo din ako noon every month nung nasa SMDC na ako. And dahil kahit pa paano visible tayo sa social media, alam natin yung ginagawa natin. Isa to sa mga pinaka-favorite kong talk. Parang 30 minutes na talk lang to, pero favorite ko yung poster kasi nakalinya tayo kay Jonathan Yabut. Di ba? So, makikita nyo, lagi ko itong piniplex ko. Sabi ko, kilala nyo ba yan si Jonathan Yabut? Sikat yan. So, kahit 30 minutes lang yung talk na yan, nakakatuwa yung ano na yan. And bayad tayo dyan. For 30 minutes, bayad tayo sa talk. Isa yun sa mga magagandang racket na napasok-pasok ko talaga. So, ngayon, nung nasa real estate na ako, sabi ko, try ko kaya maggawa ng video sa TikTok. And then I did. So ito yung first 3 videos ko sa TikTok. And sa maniwala kahit sa hindi, yung 3 videos na yan, nag-lead siya sa isang cash buyer. Pag sinabi sa condo na cash buyer, magbabayad siya ng cash para sa condo niya. Tapos, nung ini-interview ko yung tao na yan, so pag nag-meet kami, kasi financial advisor ako, yung the way ko magbenta ng condo,
iba dun sa way ng bebenta ko lang yung condo. So we do sessions talaga na ganito yung magiging implications niya sa finances mo, ganyan. Tapos yung client ko na yun, sobrang galing. Alam niya lahat ng specs nung, minsan kinakabahan ako kasi mas alam pa niya yung specs ng condo kaysa sa akin. Sabi ko, ma'am, ba't sobrang aral mo yung project natin? Sabi niya, oo, bibili kasi talaga ako. Naghahanap lang ako ng tamang agent. And then, nakita ko yung video mo sa TikTok. Sabi niya, you explained well kung bakit may condo juice. Sabi niya, kasi condo juice daw yung pinaka-objection niya sa pagdating sa pagbebenta ng condo. Yun, tama si Matt. Dumating sa buhay niya si Mr. Right, di ba? So yun, sabi ko, pwede mo nga pala talagang magamit yung isang 2-minute video para kumita ka sa social media, di ba? So sa dinami-dami ng racket ko, wala talaga akong plano mag-abroad. Wala talaga akong plan mag-abroad. Yung misis ko yung may gustong-gusto talaga mag-abroad. Kasi naniniwala ako na tamang racket at saka tamang network lang sa Pilipinas. Kayang-kaya nating kitain yun. Kayang-kaya nating kitain yung kinikita abroad. Di ba? Kailangan mo lang ng tamang racket, tamang mindset, tamang network. Kikitain natin, posible mong kitain yung kinikita sa ano. So patype naman ako doon. Patype naman ako sa one kung naniniwala. Patype ako ng one dyan sa comment kung naniniwala kayo na pagka meron kang tamang racket. Yan, di ba? Ang daming naniniwala, di ba? Yung mga mayayaman nag-type, guys. So alam niyo na yung mga mayayaman dito. Kitang OFW sa Pilipinas. Yan. So, ganun talaga yung ano, yung mindset ko tsaka yung mga fina-follow ko talaga na tao. Mga gusto ko yung makakatulong sa akin, mga ganyan, di ba? Mga Shark Tank. Ito yung mga mga favorite kong i-follow. Lagi ko yung ano, kahit na nagluluto ako, laging may naka-play in the background na mga videos nitong mga taong to. Yan, dagdagan natin, di ba? Si Ali Abdal. Siyempre, bukod sa network mo physically, kailangan alam mo kung sino yung ano, ano yung pinifeed mo sa sarili mo. Ayan, di ba? Dagdagan natin yung mga favorite natin. Si Gary V, yan, si Steven, yan. Siyempre, tsaka yung mga local. Yung mga local nating influencers. Yan, si Enigma, tsaka yung Geng Geng. So, tsaka yan si Kong TV. So, ngayon, ito naman yung influencer ng misis ko. Di ko alam kung kilala nyo to, pero mas matimbang siguro to kaya kami nakapunta ng UK. Kilala nyo ba to? Ako, dami-dami nung influencers ko. Tapos, misis ko, dito lang nakababad sa taong to. Ayan, si Nurse Even. Ang dahil nakakakilala kay Nurse Even. Di ba? Ngayon, sabi ng misis ko, mag-UK daw talaga siya. Yun daw talaga yung pangarap niya. Non-negotiable, UK. UK daw yung kailangan mangyari sa buhay niya. So, ako naman, okay lang kasi alam ko marami akong bala kahit saan niya ako dalhin. So, May 2022, yan, lumipad na kami papuntang London. Yan. Pero hindi kami sa London, dito kami sa southern part ng England. And dahil nga, misis ko, baliw na baliw doon kay Nurse Even, naisip ko, nung nandito na kami, gagawa ko ng brand ko. Gagawa ko ng brand ko and silently, yung page ko na The Geared One noon, John Paul Suba na siya actually noon. Silently, nirename ko yung page ko papuntang John Paul Suba, the Rocket Engineer. Nakatambay lang siya, wala pa akong content noon. Katambay lang siya for 6 months. Nawala ako sa social media for 6 months. Facebook, TikTok, wala. Pero nirename ko yung page ko ng The Geared One, yung page ko ng John Paul Suba, pinalitan ko siya ng Rocket Engineer. And then, unti-unti, nabuo yung tagline ko na may asawa kong nurse, dinala niya ako dito sa UK, at dito na ako ngayon rumaraket. So ngayon, bakit ko to ginawa? Kasi, yung mga nangangarap pumunta dito sa UK, mahal na mahal si Nurse Even. Si Kunars. Kahit ako minsan, napapababad ako kakapanood ng mga video ni Nurse Even. Ayan. So sabi ko, what if ako yung Nurse Even para sa mga asawa ng nurses? So ang ginawa ko ngayon, sa isip ko, kasi napakalaki ng fear ng mga asawa ng nurses sumama sa mga misis nila dito sa UK kasi hindi nila alam kung ano magiging trabaho nila dito. So ngayon, binuo ko yung Rocket Engineer to show people na pag may asawa kang nurse,
marami ka namang pwedeng i-racket. Marami kang pwedeng pagkakitaan. Hindi mo kailangang matakot. That's why yung content ko is always about my job, yung mga racket ko, ano yung mga pwede mong pagkakitaan, yun yung sinishare ko. Pag nakita ko na, oh, itong credit card na to, pwede ka palang kumita ng points, tapos pwede ka mag-grocery for free for 3 months. Ganyan. Yun yung mga sinishare ko. Pag may nakita ako na madali lang na pagkakitaan na 15 pounds, sinishare ko yun. Kasi 15 pounds sa ibang tao, malaki na yun. So, every time na may makita ako na pagkakakitaan, sinishare ko sa TikTok. And sa TikTok, napakadaling mag-create ng content. Bibidyo ka lang ng kahit ano, tapos, kasi short form eh. Tapos lahat ng kailangan mong tools nasa TikTok na. Captions, edit, pwede mong ilagay lahat sa TikTok. So TikTok yung napili ko. Iniisip ko kasi, pagka may mga videos ako na naipon dito, i-re-upload ko sa Facebook para kumita ako sa Reels. Yun yung yun yung kaya ako pinili yung TikTok. Pero hindi ko yung ginawa. Nawili ako kaka-TikTok. Nag-TikTok ako na nag-TikTok. Dumami yung video ko. Parang araw-araw ako nag-create ng araw-araw ako nag-create ng video. Until nag-mature yung content, di ba? Dumami yung mga nakakilala. And then, kailan ba ako nag-umpisa? Nag-umpisa ako ng TikTok October last year. Pero consistently ako nag-upload December. Tapos around mga bandang mga May ganyan, mga bandang end ng May to June, meron na ako 7,000 followers. Ang dami, 7,000. Kasi kung imagine niyo, 'di ba, sa TikTok, yung mga usapan ng mga followers dito, 100,000, 500,000, million, mga ganyan yung mga TikTok influencers eh. Nasa million level yung million level yung mga followers nila. So, sometime around June, mga 7,000 pala yung followers ko, may nag-message sa akin. Sabi niya, sir, baka pwede kayo makakolab. So ako, bilang ordinaryong TikToker lang, TikTok lang talaga ako kasi gusto ko lang talaga mag-upload ng pang-reels balang araw. Kasi isa sa pinaka-weakness ko is consistency. Nag-try ako mag-vlog sa YouTube, nag-try ako mag-vlog sa Facebook, brand ko sa Facebook. Though, consistent ako with my brand, hindi ako consistent mag-upload. That is why, nung nakita ko na sobrang easy mag-upload sa TikTok, doon ako naging consistent. And somewhere around 7,000 to 8,000 followers, nag-message yung taong to. Ako naman, siyempre, sabi ko, collab. Sabi ko, ano yung collab? Rekta message ngayon ako Rekta message ako ngayon sa mga kaibigan ko na may alam sa collab. Kasi ready na ako. Sabi ko, kinikilig na ako. Sabi ko, wait, may magko-collab na sa akin. Ready ko nang tanggapin yung 25 pounds pagka sinabi niyang gumawa ako ng video. 25 pounds kasi 25 pounds 1,500 pesos sa Pilipinas yun. Di ba? Sabi ko, ready ko nang tanggapin yung 1,500. So, minessage ko ngayon mga kaibigan, kung magkano ba presyohan sa ganito? Tapos sabi ni Lad, di ba? Si Lad si Lad natin dito. Huwag mo i-reveal mo na yung presyo mo, baka big time yan. Tanungin mo magkano yung budget. So ako, tinanong ko kung magkano yung budget. Ang sagot sa akin, sabi niya, sige sir, try natin. 300 pounds, dalawang video. Ako ngayon, syempre, sumabog yung utak ko. Sabi ko, pwede pala to. 300 pounds, dalawang video. Pero syempre, dahil salesman ako, para saan pa, di ba, nag-training tayo insurance, nag-training tayo real estate, negotiate ko yan. Sabi ko sa kanya, kung i-try natin, bigyan kitang 4 videos pero 400 bayaran mo sa akin. Di ba? Good deal para sa kanya. Over-deliver. Kasi yung tatandaan niya, over-deliver kayo dapat lagi sa umpisa. So, pumayag siya. Tapos binigyan niya ako ng quota. Sabi niya, sige, pagka naka 50 users ka for 1 month, i-try natin kung marirenew natin yung 4 videos na yan. So, nagbayad siya. Kinilig ako ngayon. Sabi ko, for 400 pounds. Isang linggong kita yan ng minimum wage earner sa UK. Isang linggong kita yan ng minimum wage earner sa UK. Pero ako, kinita ko yung easiest 400 pound ng buhay ko. Upfront, nagbayad sila ng 400 for 4 videos. Hindi mo pa na-deliver yung video, binigay na. So sabi ko ngayon, posible pala to. So ginalingan ko. Hindi ko alam kung 4 na video ba din deliver ko, pero ginandahan ko yung videos ko.
Yung alam ko na mga videos ko na nagva-viral, yun yung ni-replicate ko. Tapos yun yung in-upload ko. And then, binigyan nila ako ng quota na parang 50 users. Sabi niya, sige sir, pagka may 50 users ka na naipasok, re-renew natin. After 2 days, nag-message siya sa akin. Sabi niya, sir, kailangan nating itaas yung quota mo. Kasi nalampasan mo na yung 50. So, sabi ko, sige po. Pero, sabi ko, baka, pwede nating i-negotiate sa boss mo kung what if dagdagan niya ng 200 pounds more para gawa pa ako ng 2 more videos. Para for the month, ito yung kikitain ko. Sabi niya, sige sir. So, binigyan niya ako ngayon ng quota, 100. After a week, nabasag ko na yung 100. Pinatawag na ako ngayon. Nasa Japan kami noon. Nagbakasyon kami sa Pilipinas. Pumunta kami ng Japan. Nasa Japan kami noon. Pinatawag ako kasi gusto daw ako makausap nung country head na nasa Dubai. So, ako naman, like, ano nang sasabihin ko dito sa country head na nasa Dubai? So, kinausap ako. Sabi niya, John, alam mo ba na yung quota mo na 100, na-break mo na. And ayaw namin mapunta ka sa iba. We want to put a retainer dun sa usapan natin. So, binigyan ako ng retainer. Sabi ko ngayon, magkano naman ang retainer? Magkano naman? Iniisip ko, every week, 400, ganun ba yun yung iniisip ko. And, binigyan nila ako ng quota na 300. During that meeting, pagka-refresh niya nung monitoring niya, yung users na naipasok ko, kasi that was July 30, tapos yun yung cut-off date. Pagka-refresh niya nung monitoring niya, yung quota ko 300 for the month. Yung naipasok ko 328. Sabi niya, anong ginagawa mo? Anong secret mo? Sabi niya. Bakit yung napapasok mong users pang performance ng merong 2 million na followers? So, sabi ko, nagyabang ako ngayon. Sabi ko, kasi ma'am, yung TikTok ko, hindi lang pangkaldagan. When I created that TikTok, alam ko kung sino yung kausap ko at alam ko kung ano yung problema nila. Kaya yun yung binibigay ko. Nagkataon lang na yung product nyo is the same dun sa kino-content ko. And it's very natural for my audience to use kung ano yung ino-offer ko. That is why, for 3 months, ito yung kinita ko sa kanila. Kumita tayo ng 14,000 pounds. Parang 1,000,000 yan. Parang 1,000,000 yun sa Pilipinas. And my friends, yung small circle ko, yan sila Lads, sila Coach Ron, yan sila Nico. Alam nila na ang goal ko this year nung nag-abroad ako. Kikita ko, kailangan kong kumita ng 1 million pesos outside my main job. So I dazzle. Yun yung parang secret goal ng brand na Rocket Engineer. Yung kumita ng 1,000,000 nang hindi gumagamit ng pera mula sa trabaho. Kasi parang gusto kong basagin yung OT is life na mantra dito sa abroad. Kasi kung makikita nyo mga Filipinos abroad, talagang kinakatay nila yung overtime. Kasi yun yung way para kumita. Yun yung way para kumita ng extra. Pero ngayon, dinodocument ko to para naman soon mapakita ko na meron palang ways para kumita outside overtime. So today, di ba? Habang ng kwento. Habang ng kwento, sorry. Ayan, uwi ka na ng Pinas po. Ayan, si Ike, di ba? So today, guys, kwento ko sa inyo yung secret kung paano ba makakatsamba ng ganyan sa Pwedeng hindi 1,000,000, pwedeng 1,000, pwedeng 1,000 lang yung matsamba mo. Pero, di ba? Pero ngayon, turuan ko kayo kung paano maging tsamba ready. Di ba? Kasi yung tsamba dadating yan eh. The question is kung ready ba yung brand mo, ready ba yung assets mo pagdating ng araw na yon. Okay? Inom lang ako, pa-type naman ako ng okay dyan kung naiintindihan. Yan, thank you. Thank you, TJ. Thank you, Don. Si Don Ponce. Yan, thank you, Nico. Ayan. So,
simple lang naman yung simple lang naman yung pina-follow ko na rule kada mag-upload ako ng video. Kung pina-follow niyo ako sa Facebook, malamang na-post ko na to. Di ba? Ang sinasabi ko lang lagi sa binubuo kong community sa UK is create ka lang ng content, but make sure that you will create content na entertaining, content na nakaka-inspire. Huwag yung random labrador. Pwede din yun, malakas din kita nun, pero huwag yung dito tayo sa kabilang side. Di ba? Yan, content na nakaka-motivate at may value. Pwede din tong motivational rice. Pero mahalaga, may value. May 2 minutes ka para ma-capture yung may 2 minutes ka para ma-capture yung attention ng audience mo sa 30 seconds nga lang pwede, di ba? So, sobrang short na nung span. Dati, kailangan mo 10 minutes para magpasabog ng value sa YouTube. Pero ngayon, kahit tamad ka, may 30 seconds ka para para mag-create ng video na merong value. Di ba? So sa kabuuan ng sentence na yan, I will create entertaining content that inspires, motivates, and provide value to my audience. Ang pinaka-word na pinafokusan ko dyan is this, yung audience. So kung maalala nyo, kanina, salesman tayo. Tinda tayo ng insurance, nagtinda tayo ng condo, nag-Facebook ads ako, ano pa ba? Di ba? Sa lahat ng business na yon, napakahalaga na kilala mo yung audience mo. So ngayon, paano yung sinasabi kong tsamba na yan? Isa sa pinakamahalagang skills as a salesman is kilala mo yung audience mo. Di ba? Kasi sa TikTok, yung videos mo, binibenta mo yan dun sa platform. And ang goal mo is ma-capture mo yung pake ng audience. Kasi madalas, sa social media ngayon, sa dinami-dami ng nagre-reels, di ba? Yung follow you, your turn, mga ganon. Sa dinami-dami ng nangangarap na magkaroon ng kita sa social media ngayon, mahalaga na ikaw lutang ka. Mahalaga na ma-capture mo yung paki ng audience mo. Di ba? So mahalaga na alam mo kung sino yung bibentahan mo. Mahirap na sa ngayon, gagawa ka ng generic na video, tapos feeling mo yun na yung susi sa pagyaman. Hindi yun yung susi sa pagyaman. Hindi susi sa pagyaman yung follow for follow. Ang mahalaga is i-define mo kung alin yung gusto mong i-serve na audience, tapos servan mo sila ng tamang product. So place the right product in front of the right audience. Yan lang yung pinaka-secret ko sa lahat ng pinasukan kong business. Insurance, alam ko kung sino yung gusto kong kausap sa insurance. Sa condo, alam ko kung sino yung mga gusto kong bentahan ng condo. Sa Facebook ads, alam nyo na yun yung binabayaran sa mga Facebook ad specialist. Yung pag-define ng audience. And yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. Kasi if you place the right product sa harap ng tamang audience, bibilhin talaga yan. Ang problema is pag nilagay mo yung maling product sa harap ng maling audience. Or pwedeng tama yung product, maling audience. Pag hindi nag-match yun, kahit gaano kaganda, for example, kahit gaano kaganda yung isang movie, kung bata yung nanonood at wala siyang pake, tulog yan pagkaubos ng popcorn. Tama? Patay pa ako ng tama dyan kung kinakabahan ako. Ayan, so doon, tama. So malamang narinig nyo doon somewhere else, pero ito yung walang kamatayang buyer's persona. I-dissect natin kung paano ko TikTok lang may buyer's persona pa. Di ba? Kakaldag lang sa TikTok may buyer's persona pa. Yes, sa social media mahalaga kung sino yung target mo. So ano ba yung buyer's persona? Pag sa social media ka talaga kumikita, mahalaga na alam mo yung audience mo. Ako as a Facebook ad specialist, ito yung binabayaran para sa amin. Ito yung binabayaran sa amin. Dati, pag tinanong ka kung sino yung target mo, kailangan alam mo yun i-explain. Sa lahat ng business, kailangan alam mo yan i-explain. So ano ba yung buyer's persona? Dito mo i-define kung ano yung edad, ano yung gender, ano yung income bracket, malakas ba kumita yung gusto mong
Think like a salesman. John Paul Suba. Yan, ano ba? Kinasal na ba sila? Ano ba yung background nila? So, yun yung isa sa mga kailangan mong malaman sa audience. And then, kailangan alam mo kung nasan sila. Ano yung location nila. Nasa Visayas, nasa Mindanao, nasa UK, nasa UAE. And then, ito, napakalaga nito sa social media kasi kaya natin i-define to sa social media. Ano ba yung behavior nila, lalo na activities online? Diba? Activities, ano ba yung binavalue nila, ano yung attitude nila towards things, ano yung mga interest nila. So, para hindi masyadong technical, share ko sa inyo yung ginagamit ko na buyer's persona sa TikTok ko ngayon. So tawagin natin yung buyer's persona ko na Mr. and Mrs. Mapagmahal. So ngayon, paano papasok dito yung mga demographics, psychographics? Pagka meron ka na kasing demographics, geographics, at saka psychographics, madali mo na ngayon maisip kung ano ba yung isa-serve mo na product sa audience mo. So kailangan mo na lang alamin kung ano ba yung problema nila. So kung ano ba yung problema ng mga teens, ano ba yung problema ng mga 30 years old, 40 years old, di ba? So bukod sa problema nila, kailangan alamin mo kung ano yung ambition nila. So yung mga 30 years old, ano ba yung ambition? Yung mga 30 years old na nasa UK, ano ba yung ambition? Yung mga 40 years old na nasa UAE, ano ba yung ambition? So kung financial advisor ka, kung target mo 50 years old, ano ba yung ambition ng mga taong to? And then, lagay mo din, syempre, kung ano yung negatives or kung ano yung mga kinakatakutan nilang mangyari. So, ano ba yung ayaw mangyari ng mga parents na for 30 to 40 years old, mga ganyan. So, for you, para mas maintindihan nyo ng maigi, ito yung sample. So, for example, ang buyer's persona ko is si Mr. and Mrs. Mapagmahal. Ito yung combined mini description ng nila, geographics at saka demographics. So, sila ay bagong lipat sa UK, they're in their 30s, may anak sa Pinas, tapos ang trabaho nila is nurse at saka carer. Ang carer dito is parang caregiver, parang gano'n. So, ano yung problema ng mga gantong tao? So, yung mga nawala yung nilagay ko dyan. So, yung mga problema ng mga gantong tao, usually, di ba, pera, magkano papadala sa Pilipinas, may pinapaaral ba, mga ganyan. And then, yung positives nila, gusto nila ng bright future para sa family nila, gusto nila makatapos yung mga anak nila. And then, negatives, kaya ba naming mag-umpisa ng bagong buhay sa UK? Ganun yung mga concerns ng mga ganyang tao. Nandito pala yung problems, di ba? So, kaya ba yung sahod kung nagpapadala pa sa Pilipinas? So ngayon, if meron ka kasing ganito sa audience targeting mo, alam mo na si Mr. and Mrs. Mapagmahal, bagong lipat sila sa UK, meron silang problema, meron silang ambisyon, at saka meron silang kinakatakutan. Gagawa ka lang ngayon ng content that would answer those. That would inspire them, that would motivate them, tapos may kapupulutan sila ng aral. Para whenever na mag-post ka, makaka-relate sila. And kanino ba bumibili yung mga tao? Doon sa mga taong nakaka-relate sila. Okay? Patype naman ako ng okay dyan kung may natututunan so far o parang malalim. Parang malalim na. Ayan, okay. Thank you, Anela. Thank you, Lad. Thank you, JP. Thank you, Irene. Ayan. So, baka sabihin nyo, ang hirap naman yan dyan. Di ba? Mahirap talaga yon kasi before, ang labanan sa mga Facebook ad specialist, pagalingan mag-define ng audience. Pagalingan makaalam kung ano ba yung mag-research kung ano ba yung mga target audience, ano ba yung mga competitors. Nire-research yan dati. Pero ngayon, syempre, kaibigan na natin si ChatGPT. Patype naman ako ng ChatGPT dyan kung kilala mo si ChatGPT. Isang prompt na lang ngayon ang katapat nito. So, screenshot nyo na lang to, tapos palitan nyo yung naka-highlight na Filipino OFWs in UK. Tapos, i-send nyo kay Maring GPT, sabi ni Iel. Ayan. So, sinend ko to kay Lad. Pwede nyo tong
sampulin, punta lang kayo ng chat.open.ai. Tapos, palitan nyo to, yung Filipino OFWs in UK ng target audience mo. Say for example, sinong ano dito? Sinong FA dito? So kung FA, pili ka lang ng segment ng audience that you want to serve. Let's say Filipino millennials in Metro Manila, mga ganon. Pwede mong gawin 'yon. Tapos pag tinype mo 'yan at sinend mo 'yan kay ChatGPT, bibigyan ka niya ng ganito. Wait, let me share another one. Ayan. Merong nakikita niyo na ba yung shinare ko na screen na bago? Yan, salamat daw ChatGPT, sabi ni TJ. So, dati sobrang hirap gumawa ng market research or ng gumawa ng avatar, ng customer avatar. Pero ngayon, isang rectang paste mo lang kay ChatGPT, bibigyan ka na niya ng ganito. So ngayon, ano naman ChatGPT? Anong gagawin natin dito? Di ba? So ang gagawin mo ngayon, if you are someone doing content for TikTok, hindi ka na mauubusan ng content. Kasi meron ka ng paghuhugutan kung saan ba makaka-relate yung audience mo. So, kunwari, dito pa lang sa demographics, isip ka na ano ba yung mga products na ginagamit ng ginagamit ng mga 25 years old to 40 years old. Ngayon, kung OFW yan, mga products that are good for ganito, 25 years old in UK, ganyan. Income, di ba? Pwede kang gumawa ng kwento or TikTok about sahod. Location, ano ba yung mga trends na pwede mong i-post doon sa location nila. Tapos dito sa psychographics, pwede kang gumawa ng content tungkol sa pamilya, tungkol sa financial stability. Isa-isahin mo lang yan. Kada linggo meron ka na sigurong 5 to 10 na videos na ma-upload. So, ako, lagi akong gumagawa ng videos. Lagi lang akong bumabalik sa experience ko. Hindi ako gumagawa ng video na wala akong experience. So, kunwari, pag mag-post ako about financial, usually, nire-relate ko sa insurance or sa real estate kasi yun din yung dati ko nang ginagawa. So, madali kong ma-explain sa mga audience ko. Nire-relate ko na lang ngayon dun sa kung alin ba yung pwedeng makarelate sila. Motivation, challenge, dreams, yan. Ni-specify na yan lahat para sa ni ChatGPT. Gagawa mo na lang ng content calendar. So, kunwari, experiencing job loss. Sa mga OFWs, big deal yan. Kasi pag nawalan ng trabaho yung OFW, gutom na yung lahat ng tao sa Pilipinas. That is why, iyan lang yung mga iniikutan ko. Pupunta lang ako dito. Ngayong araw gusto kong mang-motivate. Ganyan, gagawa ako ng script tungkol sa pang-motivate. Tapos pipili lang ako ng topic na pwede kong hugutan. And then, isa din sa mga mabenta is problems and challenges. Huwag naman kasing bagsik ng mga problema na binibigay ni Kuya Rendon, di ba? Pero pwede mo yung gawa ng content kasi maganda din na traction sa TikTok pagka sobrang challenging ng topic, lalo na pag problem yung tinatackle niya. At lahat yan binigay na ni ChatGPT para sa iyo. So ito, for example, isa sa mga nandito ngayon si Ike. Ang TikTok niya is about alak. So, tinry namin kung pwede siya. Ang TikTok niya is about whiskey. So, Filipinos, whiskey fans yung pinalitan lang namin ng whiskey fans yung binigyan pa rin tayo ni ChatGPT. So, meron siyang binigay ngayon na mga pwede mong gamitin para sa content mo. And it works every time. Kailangan mo lang siyang isend kay ChatGPT tapos ikaw na bahala maghimay kung paano mo sila gagamitin. Ayan, mga passionate sa whiskey, collecting bottles. So, kung umuubra siya para sa whiskey, malamang uubra siya sa ibang topics na meron kayo. Ayun. So, stop na natin to. So, may nagets ba? Nagets ba yung ChatGPT na yon? Hopefully nagets nyo, no? Kung hindi, mahirap yan. Sorry. Hindi ko na kasi siya nalagay sa Canva. That's why shinare na lang natin siya ng live ng ganyan. Wait.
Nasaan na yung aking chat box? Wait. Ayan, so hindi ko na makita yung chat nyo, no? Pag may question kayo, just ask later para kasi tatapusin na natin yung presentation. Sabi nga ni Willie ni Louie kanina. Ano siya ni Louie kanina? Dapat prioritize yung giving value. Narinig ko to, isa sa mga tumutulong ngayon sa akin. Imagine nyo, TikTok opened so many doors para sa akin. Isa sa mga nag-connect sa akin, siya mismo yung nag-connect, is yung yung leader ng community ng mga nurses dito sa UK. Meron siyang parang lahat yata ng nagne-nurse na Pilipino dito sa UK, nagme-member doon. Sabi niya, he's been creating content since 2018. Wala siyang nag-viral kahit isa. Wala siyang nag-viral na video kahit isa. Pero when you Google yung term na Filipino nurse, parang yung buong first page ng Google dominated nila kasi sobrang organic nung pag-grow nung kanilang community. Puro value lang yung binibigay. Tapos wala silang nagva-viral. And yun yung shinare niya sa amin. Sabi niya, prioritize mo yung pagbibigay ng value over pagiging viral. Yun, sorry. Sorry, ito na. Ayan. So, yun lang yung pinaka-secret ko. Hindi ako sobrang galing sa TikTok. I told you sa umpisa pa lang, hindi ako TikTok expert. Maraming mas magaling gumawa sa akin ng videos. Mas maraming marunong talaga na mag-TikTok kesa sa akin at mas maraming libo-libo yung followers versus doon sa kakarampot ko na 14,000. Pero ako, alam ko how to serve the right product sa tamang audience. So, as a businessman, as a salesman, tamang audience, 'di ba? Yung tamang value i-provide mo sa tamang tao. It would create business at magiging pera siya. Pwedeng hindi pounds, pwedeng peso, pero malamang mapagkakakitaan mo. And share ko na din itong mga ganito. Ito kasi yung kung alam niyo yung Gallup strengths, no? Pinaka-favorite ko na strength talaga is significance. Wherein yung basta significance. So pag may mga nagsisend sa akin ng ganitong messages, tumataba yung puso ko, na inspire ako to do more. So, yung TikTok ko, kasi it deals with the objections, pain, motivations na mga katulad ko na may asawang nurses na pumupunta ng UK. And just last week, may na-receive akong message na ganito. So, sabi niya, highlight ko na lang yung part na pero ang videos mo makes the fire to keep burning. Hindi ko alam kung tama ba yun. Attorney to. So, attorney siya sa Pilipinas. Sumama siya sa wife niya. And, yun, nakaka-relate daw sila sa content. So, ako, this is my goal beyond the goal. So, bukod sa pera na goal, isa talaga sa pinaka-goal ko is to inspire mga kapwa ko na OFWs. Ngayon, naka-receive na ba kayo ng ganito kahabang message? Dahil lang na-appreciate nila yung video mo. Isang message lang yan. Sabi ko, I'm doing something right. So, bukod sa pera, tsamba ready ka na para magkapera. Meron ka pang na-inspire na tao. And huwag na natin ito basahin masyado mahaba. So, and that ends my presentation. Pwede na tayo mag-Q&A kung meron kayong mga hindi naintindihan. Yan, thank you guys. Ayun, grabe yun naman.